Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula, heto ang ilan sa mga panuntunan na dapat sundin. Una, maupo ng maayos upang maging komportable kayo sa panunood. Pangalawa, makinig ng mabuti upang matuto sa ating aralin. At panghuli, magkaroon ng kawilihan sa talakayan upang maging masaya sa pagkikinig at panunood. Handa na ba kayong matuto? Tara at simulan na natin. Ang aralin natin ay edukasyon sa pagpapakatao, unang linggo na may layuning nakapagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa anumang karapatang tinatamasa. Ngayon ay hanapin ang larawan na nagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa ng mga kabataan ngayon. Para sa unang bilang, buong galak na tumayo sa harap ng klase si Jake habang ibinahagi ang kanyang pangalan. Alin sa mga larawang ito ang isinasaad ng pangungusap? B. Pangalawang bilang, nagdudulot ng katiwasayan ang malinis na bahay at kapaligiran. Ang larawan ay titik E. Pangatlo, ang pag-aaral ni Leo ng mabuti ay nagdulot ng mataas na marka na ikinatuwa ng kanyang ina. Mahusay, titik D. Pang-apat, nagbibigay ng kasiyahan ang pagkikipaglaro sa kapwa bata. Titik C. At pang-lima, ikinasasaya ni Allen ang pagkain ng masustansyang pagkain. Magaling, titik A. Alamin natin ang mga karapatan ng bawat bata. Una, maisilang at magkaroon ng pangalan. Maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Mabigyan ng sapat na edukasyon. Mapaunlad ang kasanayan. Magkaroon ng sapat na pagkain at tirahan at malusog at aktibong katawan. Matutuhan ang mabuting asal at kaugalian. Mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang. Mabigyan ng proteksyon laban sa pagsasamantala, panganib at karahasang bunga ng mga paglalaban. Manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan at makapagpahayag ng sariling pananaw. Ngayon at alam niyo na ang mga karapatan niyo bilang bata, mag-thumbs up kung tama ang larawan na nagpapakita ng pagpapasalamat sa mga karapatang tinatamasa at thumbs down naman kung mali ang isinasaad or ipinapakita ng larawan. Unang bilang, thumbs up. Pangalawang larawan, magaling, thumbs up. Pangatlong larawan, thumbs down. Pang-apat na bilang, thumbs up. At pang-lima, thumbs up. Ngayon ay basahin natin ang tulang may pamagat na Karapatan Mo, Pasalamatan Mo ni Maria May B. Abinasa. Karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan, buhay, pakaingatan. Pangungutya sa pangalan ay iwasan. Karapatang makapag-aral ay ipaglaban. Pag-aaral ng mabuti ay dapat makamtan. Sa ganitong paraan, ikaw ay mapasasalamatan. Karapatang magkaroon ng sapat na pagkain. Pagpili ng wasto ay sanayin. Pagiging malusog isa buhay natin, karapatan mo ay alamin. Lahat ng ito ay pasasalamatan din, gawing gabay para sa buhay na tatahakin.
Naintindihan niyo ba ang tulang ating binasa? Kung ganon, sagutin natin ang mga tanong tungkol sa tulang ito. Sa anong paraan mo mapapakita ang iyong pasasalamat na ikaw ay naisilang sa mundo? Dapat ay buhay mo ay pakaingatan, iwasan ang pangungutya sa pangalan, ipaglaban ang karapatang mag-aral, mag-aral ng mabuti, pagpili ng wastong pagkain, isabuhay ang pagiging malusog at alamin ang iyong karapatan bilang isang bata. Sa nabasang tula, ano ang maaaring gawin sa pangalan na meron ka? Dapat ay iwasan ang pangungutya sa pangalan. Karapatan ng bawat bata ang makapag-aral. Sa anong paraan mo maipakikita ang iyong pasasalamat sa karapatang ito? Magaling, pag-aaral ng mabuti ay dapat na makamtan. Sa anong paraan mo maipakikita na ikaw ay may tungkulin sa karapatan na ang bawat bata ay makakain ng sapat? Dapat ay piliin ang mga wastong pagkain at panatilihin ang pagiging malusog. Panglima, ano ang salita na naglalarawan sa mga karapatan ng isang bata para sa tatahakin niyang buhay? Dapat ay ito'y gawing gabay para sa buhay na tatahakin. Basahin ang mga sitwasyon at tukuyin ang iba't ibang paraan ng pasasalamat sa mga karapatang iyong tinatamasa. Ang pagpipilian mo ay pag-aaral ng mabuti, pagpili ng masustansyang pagkain, pagkilos ng may paggalang, pagmamalaki sa pangalan at pagpapahayag ng damdamin. Handa ka na ba? Para sa unang bilang, naawit ni Carla ang kantang Leron, Leron, Sinta ng buong husay at may galak. Ito ay pagpapahayag ng damdamin. Pangalawa, naisalaysay ni Herdy ang pinagmula ng kanyang pangalan sa klase na may kumpiyansa. Mahusay, ito ay pagmamalaki sa iyong pangalan. Pangatlo, nakangiting binati ng magandang araw ang nakasalubong. Pagkilos ng may paggalang. Pang-apat, ibinili ni Jose sa kanyang nanay na bilhan siya ng kanyang paboritong gulay at prutas. Ito ay pagpili ng masustansyang pagkain. Panglima, nakakuha ng mataas na marka si Mia na ikinatuwa ng kanyang tatay. Mahusay, ito ay pag-aaral ng mabuti. Ngayon naman, buuin ang puzzle gamit ang mga gabay na salita na nasa kahon. Para sa unang bilang, ano kaya ang sagot dito? Pag-aaral ng mabuti. Pangalawang bilang, pagkilos ng may paggalang. Pangatlo, patlang ng damdamin. Pagpapahayag ng damdamin. At pang-apat, pagpili ng masustansyang pagkain. At panglima, pagmamalaki sa pangalan. Tama ba ang lahat ng sagot nyo? Magaling kung ganun. Para sa susunod na gawain, basahin ang mga sitwasyon at isulat sa inyong kwaderno ang tama kung ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa karapatang tinatamasa at mali naman kung hindi. Unang bilang,
Lagi kong ginagawa ang pagmamano sa aking mga magulang at mga nakatatanda. Tama. Nagagalit si Tina sa kanyang mga magulang tuwing siya ay inuutusan. Laging nagdarasal si Peter sa Panginoon upang magpasalamat sa mga biyayang kanyang natatanggap araw-araw. Tama. Tuwing nakakakita si Marie ng batang kalye ay binibigyan niya ito ng pagkain. Tama. At panglima, nag-aaral ng mabuti si Carlo upang makamit niya ang kanyang mga pangarap. Tama. Mga bata, tandaan na dapat tayong magpasalamat sa mga karapatang ating tinatamasa. Ipinagkaloob ito sa atin ng Poong May Kapal kung kaya't dapat natin itong pahalagahan. Ang mga karapatan ng bawat bata ay maisilang at magkaroon ng pangalan, maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga, mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang kasanayan, magkaroon ng sapat na pagkain at tirahan at malusog at aktibong katawan, matutuhan ang mabuting asal at kaugalian, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang, mabigyan ng proteksyon laban sa pagsasamantala, panganib at karahasang bunga ng mga paglalaban, manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan at makapagpahayag ng sariling pananaw. Maipapakita natin ang ating pasasalamat sa mga karapatang ating tinatamasa sa pamamagitan ng pagdarasal sa Poong May Kapal, pagsunod sa ating mga magulang, pagtulong sa kapwa at pagbabahagi ng biyayang natanggap sa mga nangangailangan. At para sa inyong pagsasanay, basahin ang mga sitwasyon at piliin ang titik ng tamang sagot ayon sa tinutukoy na karapatan. Ang iyong mga magulang ay nagsusumikap para mabigyan ka ng edukasyon ng magkaroon ng magandang kinabukasan. A. Mag-aaral ako ng mabuti. Hindi ako papasok sa paaralan. Papasok ako sa paaralan ngunit hindi ako mag-aaral ng mabuti. Mag-aaral ako ng mabuti. Isa sa mga karapatan ng isang bata ay ang maisilang at mabuhay. A. Pababayaan ko ang aking katawan. B. Magdadasal ako sa Poong May Kapal upang magpasalamat sa buhay na kanyang ibinigay. O C. Maglalaro at maglalakwatsa ako lagi upang masulit ko ang aking karapatang tinatamasa. Magdadasal ako sa Poong May Kapal upang magpasalamat sa buhay na kanyang ibinigay. Pangatlo, ang bawat bata ay may karapatang makakain ng sapat at masustansyang pagkain. Paano mo maipakikita ang iyong pasasalamat sa karapatang ito? A. Kumain ng sobra. B. Pumili ng masustansyang pagkain. O C. Pumili ng matatamis gaya ng tsokolate. Mahusay, dapat ikaw ay pumili ng masustansyang pagkain. Pang-apat, habang nagtatalakayan, may naisip kang magandang ideya tungkol sa inyong paksa at bilang isang bata, karapatan mo maipahayag ang iyong sariling pananaw. A. Ipagwawalang bahala na lang ang naisip at baka ito ay mali. B. Tatahimik na lang hanggang matapos ang klase. O C. Itataas ang kamay at hingiin ang permiso ng guro na maipahayag ang ideya. Titik C. Dapat ay itaas ang kamay at hingiin ang permiso ng guro na maipahayag ang ideya. At panghuling bilang, ang mga bata ay dapat makapag-aral sa paanong paraan mo maipapakita ang iyong pasasalamat sa karapatang tinatamasa. A. Mag-aral ng mabuti. B. Magiging tamad. O C. Tatahimik ako. Mag-aral ng mabuti.
pagkatapos natin. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Paalam at maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.